Hello, hello, hello! Welcome po sa Kutsara Tirador. Ako po si Madam, ang madaming alam. At ako naman nung si Kong. Kung bumanat, akala mo eksperto. Welcome po sa second episode ng Kutsara Tirador, The Philippine Corruption Saga. So, last episode po pinag-usapan natin yung mga... Teka, babati lang muna ako, no? Babati ka pa ba? Siyempre, inaabangan yan. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa amang sulok po kayo ng mundo. At ako'y excited na naman at nakapanood na naman ako ng aking paboritong teleserye. So, Madam, ano ba yung ano natin ngayon? Ano? Ayun nga. Kung excited ka, mas excited ako. Hindi na kita pinabate. Yung ano ko, diba last time pinag-usapan natin yung mga sila main characters. Yung unang mga character na lumabas dun sa flood corruption. Teka, hindi naman main. Yun lang yung mga... unang characters yung mga madalas na nababanggit ng mga nakaraan. No? Ngayon. Sa ngayong episode naman, mukhang may mga bagong karakter eh. Pero recap nga muna tayo. Mag-konting recap lang tayo. No? So, last time natapos tayo dun sa... Yung parang inaano nila yung commission, independent commission, yun yung pinag-usapan na nila. Bubuo na independent commission, no? After that, yung unang mainit-init na nangyari is nagkaroon ng change of leadership sa Senado. Senate. Nagkaroon ng nag-flip ang majority. So, na-oust si Cheese Escudero as Senate President, napalitan ni Tito Sen. Si Tito Sen, no? Tito Senator Vic Soto. Tito Soto. Si Tito Soto. So, anong natin dito, no? Ano bang nung napanood natin sa Senate live hearing, na parang session nila. Ikaw muna, Madam, ano bang napansin mo doon? Well, di ba nung nag-switch na, kasi ang daing nangyari, parang ang bilis nang nangyari. Nag-switch into Senate President seat si Tito Sen. Kasi parang ang nangyari ata nito, nangyari yan during nung Blue Ribbon Committee, doon nagkaroon ng... After ng Blue Ribbon Committee, nag-switch. During ata noon, doon na nagkaroon ng parang usap-usapan. Tapos nag-iba na yung leadership. And while that's happening, nangyayari din yung infracom sa Congress na nagsasalita si Bryce na biglang nagdawit nga siya ng dalawang senator na si Jinggoy, si Villanueva, right? Tapos, ngayon, nung nagkaroon na ng switching, tapos parang ayaw nang bumalik ni Bryce sa Senate custody or something like that, na natatakot siya sa buhay niya or along that line. So, parang ang nangyari, nagkaroon ng away. Sino ba dapat ang may kustodiya? Ang Congress, House of Representatives, or hindi yun na... O kung saan mag-stay. So, saan mag-stay? Hindi. I mean, like... Ang question ng custody, alam naman ng... Alam ng lahat na Senate, kasi Senate ang hindi nag-build ng tsaka content. hindi naman yung Congress na sa kanila eh. Ano lang, kung saan ilalagay. Kung saan siya magsistay. Madidetain, no? So, ganun ata yung nangyari. Tapos, parang, sa napapanood ko sa mga balita, parang kasi mabilis yung pangyayari, kakaupo pa lang ni Tito Sen as Senate President, tinawagan ba siya ng House Speaker or something, or nung basta... Well, siguro hindi na natin ano yung details, no? Parang ang nangyari, kinailangan daw mag-decide. Yun ang sabi ni Tito Soto na at that time, kailangan niya na mag-decide kung saan malalagay si Bryce. And then, so, parang he took upon on himself
na mag-decide without consulting yung members ng Senate, Mhm. nilagay niya sa saan ba siya una napunta sa parang Pasay, ano ba? Pasay Police. Ewan ko. So, basta Basta Pasay? basta napunta siya sa Pasay City Jail. Yun yung parang ending eh. Doon napunta Mhm. na parang hindi nagustuhan to ng mga members ng particularly yung minority, no? Hindi nila nagustuhan na hindi sila kinonsulta. So doon nagsimula yung pagdedebate nila sa pag sa Senate, Plenary hall. sa Senate session nila. Nag-air sila ng grievance. Oh, so So, anong take mo doon sa ikaw yung nga parang tatanungin. Kaya sige ako muna. So, di ba nag-air sila Marcoleta, sila Senator Bato, sila yung mga nagsabi na ano eh, galit na galit pa, di ba? may sama ng loob dahil dun sa mga nabitiwang salita ni Tito Sen during sa mga interviews niya na ako naman, ewan ko sa pananaw ng bilang audience sa teleseryeng to, parang they're focusing on the wrong issue. Kumbaga, Parang nalihis na parang you're spending like a day debating on where should this. well, hindi natin alam kung isang buong araw yun. So anyway, alam mo yun, yung parang nag-spend kayo ng time debating kung kanino pupunta si Bryce or kanino magsistay. I get it na gusto nyong i-guarantee yung integrity na hindi mabahidan ng yung question na may kumausap ba dyan or ma-question na may nag-influence. I get it. Pero I think the whole point nito, para sa akin bilang audience at taxpayer at nanakawan, hindi yan ang gusto kong anong gagawin nyo dun sa nangyari. Hindi yan ang main, ayun lang ang akin. Ikaw, Kong. Hindi. Sa akin naman, hindi ko na inaano kung sino ang tama o mali, no? Pero kung pakikinggan mo yung mga sinabi nila doon, si Senator Cayetano, yung lalaki, ano pangalan nun? Alan. Si Alan. Alan Peter. Parang in-school sila eh, di ba? Yung meron nga siya. Lumabas ang pagka-abogado ni Peter Cayetano. Technicality, medyo mga words. May mga parte nga doon na parang napahiya pa si Tito Sen, which is, I think eventually, kaya na-turn yung decision na si Bryce mag-stay na lang sa Senate na no. Kasi napanood ko rin yun yung kay Senator kasi hinimay-himay niya bawat words ng ruling. Mga yan bugado yan. Siyempre, technical, walang laban si Tito Soto dyan. Mali siya na interpretation. So, siguro, para na lang hindi mapalaki pa ng kahit kasi magdebate sila doon ng Diyos ko, sayang oras. Totoo yung sinabi mo, masayang lang yung oras. Para lang, hindi naman nating minamaliit na maliit na bagay lang yung kustodiya. Totoo, pwedeng mag-iba yung course ng takbo ng investigation dahil kung saan pagkakapwesto. Kaya lang kasi in both yung parehas nilang gusto, parehas silang may point eh. Kasi pag iniisip mo nga naman, nasa Pasay City Jail, tapos sinasabi nila, wala nga daw nagbabantay, sabi ni Jinggoy. Paano nalaman ni Jinggoy na nagbabantay? Binabantayan niya yung nagbabantay. Siyempre, damay siya dun eh. Baka mamaya may bumubulong-bulong kay Bryce na magsabi, di ba? Masyadong interesado si Jinggoy. Ayokong lagyan ng mali siya yan ha. Pero, tama naman, babantayan mo yung
Ginawit ka eh. Tsaka hindi yun eh. Ano yan eh. Hmm, na, Mahalagang piece yan dito sa teleseryeng to. I think kasi rin, ang punto naman nila, iisa lang eh. Protect the integrity of the witness. Ngayon, Kung pagtitingnan lang nila yon, siguro ako para sa akin, dapat, imbis na mag-awayan kayo kung sino ang tama o mali sa ginawa nyo, you move forward, tapos pag-usapan nyo, paano ba natin poprotektahan pa to? Given na may integrity nga ba tong witness na pinoprotektahan nyo? well, hindi lang din yun. Ibig ko sabihin, yung punto naman ng isa, pag nasa man daw sa Senate si Bryce, hindi mo rin masasabi na pwede raw kausapin ng mga senador. Ganyan. Tapos yung isa, kung nasa Pasay City Jail naman, pwede ring baka daw kung sino-sino umalang doon, hindi naman nakikita. Alam mo, So, sa lahat ng in bagay, both, kung in both, meron silang parehas na, ang ano lang dyan, ang sinasabi ko lang, parang ang basa ko na lang dyan, hindi na para pag-aksayahan ng oras. Kasi kung nasan man si Bryce, katulad nga na sinabi mo, kung mako-compromise yan kahit nasan yan. I know, kasi So, ginagawa nyo na lang ng, hindi ko alam. Okay, ito, tulad ng sinasabi namin, lahat naman ng sinasabi namin dito, obserbasyon lang, reaction, opinion. So, hindi ko alam kung ito ba ginagamit na, kasi parang lumabas din naman yun eh. Hindi naman sekreto na parang gumagawa ng dahilan para magawa ng issue yung Senate President ni Tito para matanggal siya. So siguro lang naman, may katotohanan ng konti, nagpa-plot ka na, nag-iipon ka na ng pwede mong idahilan. Ibala, pag medyo may sapat na kayong bala, tsaka nyo na, di pwede mo nang anuhin yung mga kailangan palitan natin. Ito talagang ko lang, dyan sa issue nilang yan na pinag-aksaya nila ng panahon. Isa lang ang ang pinaka-golden rule, di ba? Yung subok na. Pag gusto, laging may paraan. So, kahit saan mo ilagay yan, kung meron at merong gustong kumompromise yan, mako-compromise yan si Bryce. So, pero, eto na nga, syempre, ang Senate may drama. Hindi pwedeng papayag ang Congress na wala din silang drama. Narinig na, nakita mo ba yun sa balita? So, syempre naman, nakikita natin yan. Sikat na sikat, may mga parang TikTok, Instagram pa ata. Hindi ko nakita yung TikTok, Instagram. Si Kiko Barsaga, yung congressman, di ba? Nag-barge into the majority leader's office, charot-charot. Hindi na para pag-usapan kung ano mga... to be a Speaker of the House. May mga supporter na nga Siya daw ang congressman na may bayag. Well, hindi ko na para i-expand pa. Kasi nakita ko naman I don't know kung bakit may mga tao pang naniniwala sa mga ganitong sige. Huwag mo nang bigyan ng airtime. Tsaka may nagsabi na rin naman daw unwell daw tong taong to. Well, hindi natin alam kung totoo yun, pero yun ang sinasabi nila. So, hindi na siguro natin para himayin pa kung ano yung mga sinabi niya, Ayun so, lang. basta yung gumawa to ng ingay din sa Congress na nananawagan na bumaba rin si Romualdez. Si House Speaker, di ba? Yeah. House Speaker Romualdez. Pero, nag-resign na. Well, yun ang sabi, magre-resign. Diba? Ganun ba? Wala pa atang formal resignation. So, di, syempre, tapos na yung sa dalawang kamara. Yung huli natin pinag-usapan last time is yung magfo-form ng IC, yung investigative ICI. Yung commission na yun ang mag-iimbestiga nito. Nag-announce na sila. May isang justice. Tapos yung isa, dating DPWH na Singson, secretary during Pinoy's term. term. And then, yung isa, si Madam Fajardo,
CPA. Madam Ay, Paharo. ay pa, binasa ko syempre, alam mo naman, madaming alam. Madaming alam din si Madam Pajardo, CPA. Work in public and private sector. Charot, charot. I mean, hindi ka na. Anyway, para ano siya, siguro siya yung parang forensic. Siya yung maghahanap ng crumbs kung Well, saan pumunta bale, ang trillions worth mas of money. makikilala natin yan sa mga susunod na mga episode ng mga hearing nila. So, ngayon, Akala ko, hindi- makakasali si Mayor Magalong. Hindi pala siya hindi, naging special kasali. advisor siya. Oo, pero hindi siya member. Kasi nga, Parang investigador lang siya. kasi nga mabubutasan dahil Politiko siya. bawal ang anybody na nag-hold ng Office office sa government. government. So, hindi siya Fair. talaga pwedeng although, dahil special advisor ka, hindi mo maiiwasan na siguro mabahiran pa rin ng yan. Kaya nga, Laging may ibubutas. Lagi- Anyway, may sa bubutas lahat sila. naman ng bagay, kung gusto mong butasan, mabubutasan. So, well, yung part na yan, antayin na lang natin kung antong mga karakter na to, Si ano bang Justice magiging, Secretary and anong Madam. magiging role nila at kung paano Paano nila Live tayo, kaya sila magmi-meeting? Ano kaya? Paano kaya? well, hindi pa naman Siguro kompleto hindi, ata ang no? details eh. So, hindi, ila-live yan kasi napaka-controversial ng na yan na topic na yan yung iniimbestigahan nila. So, hindi pwedeng hindi ila-live yan, Tapos, may rin, na ugong-ugong, nakalimutan natin dyan, na magkakaroon ng rally, di ba? Oh, yung September 21. Pero peaceful rally. Ang nag-arrange nito is church. Religious ata ang nagano nito na I know, pero napakinggan ko. siyempre, hindi mo na maalis. May mga mananamantala na naman dyan sa rally na yan na siyempre, gagamitin nila sa pangsaril. Yung sinasabi nga nila, mga DDS daw. I know. Gagamitin daw yan na para may nila yung sariling agenda nila, Keep your emotions So, in tingnan check, na lang my natin dear. kung anong mangyayari doon sa na yun, sa rally na yun. Isa pa yan sa maabangan natin din yan dahil tapos may panawagan nga si Pangulo, di ba? Si Pangulong BBM. Magalit kayo. Kumbaga, Sumigaw kayo. Basta yung ilabas nyo yung hinaing nyo. Pero kailangan peaceful. So, ikaw, Which, for him to say that, na na-oust yung family mo through a peaceful protest, nung people power first. Ang Pilipinas, we have a history na we can do it in a peaceful manner. well, hindi. People power 1, people power 2. Hindi yun ang ko eh. Ang ko doon, ang take ko doon sa pagkakasabi na natawa lang ako kasi sino ba ang magpi-peaceful rally na ini-instigate na magalit ka ng tao, di ba? Paano ka i-invite ng peaceful rally kung ini-instigate mo, magalit kayo? Well, No, I think, alam mo, it's possible Kasi, looking at people power 1, people power 2, lahat ng umattend dyan, ako, personally, umattend ako ng people power 2. Galit! Pero, hindi nagva-vandalize, walang violence. No, hindi. Ang sa akin lang kasi, alam mo na galit na yung tao, hindi mo na kailangan sabihin na magalit pa kayo. Diba? Parang binibigyan mo ng yung mga tao na, hindi ko sinasabing, ito, opinion ko lang naman, Para sa akin lang, yung dating kasi, parang galit na No need to pamukha mo pa. Magalit kayo. Kasi, ang iniiwasan natin at alam ko maraming mga ekspertong katulad mga ka-expert natin tsaka yung mga expert na naririnig natin yung mga
tunay na expert, ayaw nila, 'di ba? Ako rin tingin ko tama yung mga kapwa kong expert na magkagulo kasi Ayaw nila o gusto nilang magkagulo? ayaw nilang magkagulo. Ayaw kong magkagulo. Ayaw nilang magkagulo kasi nga pag nagkagulo yan, hindi mo na alam kung ano susunod ang mangyayari kasi andyan na yung mga senaryo na pwede nang Wag na tayong pwede nang mag-backfire kay Bongbong yan. Wag na tayong mag-speculate. So, hindi, inasabi ko lang yung Pwedeng ano. So, yun lang yung sinasabi ko na huwag tayong magpapadala sa mga emotion. Sa mga, alam mo, hindi ko sinasabi, ibig sabihin kasi ayoko sabihing sulsul yung ginawa ni President. I don't think lang din naman si Bongbong ang gumagawa. Hindi ko naman sinabi. Okay? Ang sinasabi ko lang, maraming gumagawa noon. Marami nga. Na hindi lahat naman ng tao may pagpangunawa na katulad ko, ako, pwede kong tanggapin yun na, hindi, baka ganito nga, may hindi magandang kaya hindi ko dapat gawin na magpadala ng, alam mo yon, ng galit. Pero may mga ibang tao na pag narinig nila na parang, alam mo yon, paggegera, narinig mong battle cry, ano yung leader nyo, para kayong lalong nabuboost, para ay naka-steroid, lalo tuloy kayong lalo kayo tuloy ngayong ma-fuel yung anger, gagawa kayo ng di maganda. So sana hindi yun ang intensyon nung sinabi ni Bongbong yun. No, I don't. So, lang naman, hindi ko naman sinabing reminder lang. Sinasabi ko lang, huwag tayo magpapadala. Yun lang yun. Katulad nga, ikaw pilit mo akong gustong madam na I don't mind, I don't think na Sinabi ko, tayo may pangunawa. Ang sinasabi ko, hindi lahat ng tao may parehas na panguunawa. I mean, iba-iba tayo So, kung ikaw, ako, parehas tayo ng pangunawa. Ang sinasabi ko lang sa mga pwedeng makinig nito na huwag kayong masyadong magpapadala. Yun lang. Kung magrarally, tama yun. Basta hindi natin lagyan ng gulo kasi maraming pwedeng mangyari. So, hindi na dapat, wag na natin i-discuss pa, pero hindi naman yan na mahirap i-predict kung ano yung pwedeng mangyari. Pero alam nyo hindi maganda, yun lang yun. Hindi maganda ang mangyayari pagka nagkagulo. So, nabanggit lang yun. Okay. So, pumunta na tayo dun sa parting medyo, mainit-init. Ito, parang kanina ko lang. No, actually, a few hours ago. Actually, mga ka-expert, mga ka-expert, wala kaming planong mag-podcast ngayon. Dahil expert kami. Nagkataon lang, may napanood kami na napaka-juicy. Very juicy. Alam nyo, parang yung may trangkaso ka, tapos humigop ka ng tinolang mainit na sabaw. So, wag na nating takaming kayo yun na natin kaagad. So, kung meron ba sa inyo nakapanood na interview ni hot copy, Ben? Ewan ko kay Karen Davila at saka dating Congressman Puno. Kay Congressman Puno, no? Deputy. Siya yung Deputy Speaker, no? So, kung napanood nyo yun, inano mo ba yung parte na kung saan siya nagsalita, no? Yun ang haba kasi 40 minutes. Dun sa 14 minutes onwards, nandun na yung juicy part. Yun yung time na tinanong ni Karen Davila si Congressman Puno, si Deputy Speaker, kung sino, kasi parang nagalit ata si Hindi nagalit. Parang ang dating kasi during the interview, ang dating kasi ni Congressman Puno is parang nagpi-picture siya. Okay, again, disclaimer. Ito ay ang aking
pananaw bilang manonood lamang. Wala akong nabasa, wala akong facts na babanggitin. Ito ay aking opinion at naramdaman habang nanonood ng interview ni Congressman Puno. Okay. Nung ini-interview ni Karen Davila si Congressman Puno, the way na hinasagot niya yung mga tanong ni Karen Davila is pinipicture niya ng parang martir si House Parang Speaker victim. Romualdez. Parang, Na minamartirize niya, binivictimize niya na, ang daming binabato sa kanya, hindi na lang siya sumasagot. No, nasasaktan na siya kasi nadadamay yung anak niya, and so on, na nahihirapan na siya, maraming binabato sa kanya na hindi naman siya parang, in a sense, wala siyang kinalaman, nadadamay siya, so hindi lang siya Bakit? sumasagot. ba't di siya magsalita? Hindi siya magsalita. Parang gano'n ang picture. The way ng dating sa akin. So, syempre, parehas kami ng naramdaman ni Miss Karen Davila. Shout out to Miss Karen Davila. Kinall out ni Miss Karen Davila. Sinabi ni Karen Davila, parang, hindi to verbatim na, paano yung million na si Romualdez ang nasa head, naging siya ang final say, paano mong masasabing parang victim? O, parang Paano i-accept namin ng ng Pilipino. tao na nanakawan na Siya wala pa to. siyang alam na siya pa ang victim. So, syempre, parang nag-step back si Puno, ganyan-ganyan. During those exchange, around sa timeline ng 14 minutes to and 30 seconds may sinabi si Puno. Nagsalita Ano yung na. sinabi ni Puno? Mhm. Na wow! Na kahit ang reaction ni Karen Davila bilang objective, ano lang siya kumbaga kailangan i-maintain niya yung neutrality niya. Makita mo sa kanya, wow! Go. Ang sinabi niya? Yun Gusto mo nga. ako na? Yun nga, yung sasabi natin. Sa puno na rin. Sa puno na nang galing. Sa puno na nang galing. Kumbaga, yung prutas, hindi naman babagsak sa puno rin nang galing. Pag ninugyug mo ang puno, niyugyug mo yung puno, may prutas na bababa. lumabas. So, si Puno ang nagsabi na, so ipinaliwanag na naman niya, no, mga ka-expert. Sinabi na rin namin to nung Yung unang episode, no. So, ang budget dadaan sa Congress, Dadaan sa Senate, tapos magkakaroon ng BICAM, tapos meron pang small committee, no. Feeling ko hindi ata natin nabanggit yung small committee, no. Hindi. So, yung small committee, parang yun na yung final bago ipasa. Ngayon, si Congressman Puno, sinabi niya doon, yung nagko-comprise nung small committee, which is si Romualdez daw, ay hindi naka-attend. isa-isay muna natin, masyado ka excited Sorry. Si Romualdez, si Saldico, si Grace Po, at yung head ng Senate, si Chis Escudero. So, yung apat daw na yon ang nagbumubuo ng small committee na eventually, hindi ko alam kung nilaglag niya o ano, pero ang sinabi niya, para siguro, hindi ko alam kung dahil, siguro, baka totoo, no? Pero siguro, para rin masave si Romualdez, sinabi niya na si Romualdez daw ay hindi kasama sa meeting. Hindi daw sumasama sa meeting. Okay. Tapos si Grace Po naman, hindi pinapasama sa meeting. So magkaiba, no? Si Romualdez, hindi sumasama. Si Grace Po, hindi pinapasama. Take note, mga ka-expert. Hindi pinapasama. Again, these are itong sinasabi namin, kinuha lang namin sa interview sa kay ito Davila. Ito lang yung parang, what? So sa makatwid, para mo nang nilaglag si Chis Escudero. I mean, hindi nilaglag, Inialay mo na. Inialay sa taong bahay. Mga
mga kababayan, ito sisihin nyo. Tsaka si Si Saldi. Chiscos Escudero, tsaka si Saldico. Walang nga, imagine nyo nga yun. Plot twist! Ako nga, nagtataka ako. Ewan ko kasi kung anong oras to binano, pero Basta lang dong. bakit napakalaking impormasyon na to para hindi pagpiestahan? Nagtataka ako, ewan ko kung baka masyado lang tayo maaga, pero ang sarap pagpiesta. Kita nyo, unang-una na kami sumausaw eh. Ewan ko lang kung mapainggan nyo to bago yung iba, pero kami ang unang-unang sumausaw siguro. Mainit-init pa. So, pagka sa manood, sinong di sasawsaw rito? Napakalaking revelation nito. Sa totoo lang, para sa akin ako, sinasabi ko nga kay Madam to eh. Habang pinanonood ko yan, bakit hindi nyo umpisahan doon na mismo sa... Doon sa small committee. Oo, kasi sila yung nag-a-approve eh. Doon, matutuntun mo na, I mean, hindi nag-a-approve. Sila yung huling may say bago ipasa sa Pangulo. So, siyempre, sila lahat ang may alam kung sino naglagay doon. So, doon mo tutuntunin na, pababa. Bakit hindi ka agad na nandun? Tapos ngayon, dahil nagkakaipitan na, ayan, lumabas na. Kasi, Nanggaling na sa puno. nanggaling na sa puno, niyugyug lang ni Karen Davila. Oh my gosh. Di ba? Napaka-ano nito, no? Napakalaking bagay na Sabi ko nga nung nanonood ako, putya nga ba nung nakadalawang na yung Blue Ribbon Committee, ito 40 minutes lang ni Karen Davila, daing niyang chikang na nahugot. Pero, which makes me think, kasi, si Puno, he's not a newbie. konting background lang, ano. Hindi siya, Nakakatuwa to, no, sa pinanonood natin, pero kailangan maintindihan muna natin. Sino ba si si Deputy House Speaker. si Deputy Speaker Ronaldo Puno, no? Kilalanin natin si Ilabas natin si ChatGPT ChatGPT. o Pasok! kay Google, ano? Si Ronaldo Puno, kung di ako nagkakamali, ano, naging advisor ba to o strategist ng... So, basta ang nabasa ko, ano daw siya? Ang tawag siya kanya, The Magician. The Magician. The Kasi Magician, mga from, ka-expert, ha? Ramos, Gloria, and Estrada, parang political strategist Political siya. strategist. Tandaan yung word na yun. So, ako ang basa ko dito. Which is, according to ChatGPT lang to. Okay. Kung ipa-fact check nyo na lang po kami. I-comment nyo na lang dyan kung may Comment mali. down below. Yes. So, ang basa ko lang dito, ito, basa ko lang, katulad sa ko, Opinion. Hindi to, wala akong basehan ng facts. Ang facts ko lang dito na galing pa kay ChatGPT, no? Pero, yung moniker ba o ang tawag doon na The Magician, strategist, no? Political, parang advisor ba siya nila, ano? So, imagine ninyo, para siya magbitaw ng ganung salita, ng parang hindi na kailangan... Parang blunder kasi pwede naman sabihin niya na lang na, well, it's for the people to find out kung sino tong mga ano. Kasi, pansinin niyo, wala naman nagsalita na alam na ang lahat kung sino yung member. Pero walang nagsalita kung ano nangyayari behind the doors. O kaya within the small committee. Marami tayong narinig pero wala tayong narinig na ganito kalaking bagay na hindi ko maintindihan kung hindi pa nagagrasp ng tao, no? Napakalaking revelation nito na biruin mo sabihin na ang natitira lang, kasi in his words, parang ang nagde-decide lang is si Cheese at si Saldico. I mean, si Saldico, parang no-brainer na to no-brainer na. In my opinion, during dun sa interview yun, inilaglag na ni Puno si Saldico.
parang yun nga, sinasabi ko, ito lang is, yun nga, basa lang natin, maaaring, kasi nga, I can't help but think na itong taong to, kilalang na strategist na nga eh. Alam mo yun? Magaling, the magician. Aha. Magkakaroon ng slip up o pagkakamaling ganun, parang it's hard to believe, di ba? Meron ditong hindi tayo nakikita. Kasi parang, wow, sobra naman ata tong, inihain sa'yo ng walang kaano-ano-ano. Parang, Sinagot niya ng, tsaka hindi. kung pinanood niyo yung interview, parang walang kaano-anong sinabi lang niya yun. Parang Napaka-casual. nadulas. Hindi nga Ay, nadulas hindi, eh. ganun. Hindi, parang, ito kasi yung ano ko naman, si Puno, matagal na siya sa politika. So, hindi siya basta-bastang magbibitaw ng salita ng hindi well thought of. Yun nga, yung sinasabi ko, Oh. madam eh. Wag natin, parang napakahirap tanggapin, isubo sa atin na Tama. yung impormasyon. So, sabi ni Wikipedia, siya, sa kanya credit yung eventual winners yung winning ni Ramos Estrada, Macapagal Arroyo. So, hindi Pati siya pa yung campaign ni Jojo Marbinay noon. Ibig sabihin, hindi siya strange. Hindi siya bago. Hindi siya strange or stranger sa ganitong mga klase ng politics behind the politics. Oo. Baga, he knows what he's doing. So, parang hirap nga isipin na totoo ba to? Nadulas lang ba siya o nagkamali? Which is, yun na nga abangan natin susunod, no? Na ito ba, anong laro dito? Anong laro dito sa motive dun sa interview to? Is it talaga bang ilinisin? Kasi doon sa aking pananaw dun sa interview nila ni Karen Davila, talagang inaano niya na inosente si Romualdez. I mean, to be Talagang honest, no, inaano hindi, niyang ayokong isiping nagkamali siya, no? Kasi, kung ganun kaagaling, madaming pangulong nagtiwala sa'yo. Kasi, to be honest, kahit paanong pagtatakip mo kay Romualdez ngayon, I don't think kaya mo pang isalba siya eh. Or baka naman ang goal niya is, yes, ganyan lang, pero yung magbitiw ka ng salitang involve si Cheese Escudero, well, saan ka mag-focus ngayon? Pwedeng sabihin natin gusto lang niyang ituro sa, alam mo yun, yung I-divert focus, yung attention. yung focus ngayon, magkakagulo dahil binanggit si mo. Cheese kasali. Binanggit mo si... Kasi eto kaya nga sinabi ko, malalaman na masarap abangan sa susunod. Kasi yung mga binanggit niya, katulad doon, kumbaga, i-ano mo na lang tanggalin mo na si Saldico. Kasi si Saldico, wala nang ano yan. Parang... Hindi mo na maisasalba. May sasalba yan. Kasi, lahat na ng baho niya, pati sa baho ng yung fisheries, lumalabas. Baga, marami siya talagang issue. So, parang si Saldico, hindi ko alam kung dahil Saldico, niya na. Wala na eh. Beke na men, magsalita Ano ka na? Ano ka na? Wala na tayong magagawa, alay ka na. Ano ba yun? Yung parang... So, ngayon, ang ano na lang is, may 3 tao siyang binanggit na kada isang tao doon, pwede mong i-focus yung attention mo kasi katulad nun, graceful. si Romualdez, hindi daw siya umaattend. So, yung mga tao, naku, bakit di siya na umaattend? Kanya-kanyang storya na yan. Si Cheese, na binanggit, ikaw pala, kasali ka rito. Ikaw pala, kasi ang lumalabas siya, tsaka si Saldico daw. So, may kwento rin kay Cheese. Tapos, pangatlo pang, si Grace po. Kasi, lahat ng tao ngayon magtatanong kay Grace po, bakit hindi ka pinapa-attend? So, at ba't hindi ka nagsasalita? Hindi ka na pala pinapa-attend, hindi ka pa kumikibo. Parang, teka, so, ako, interesado ako,
sa sasabihin ni Grace po, sa totoo lang. Kasi yung dalawa, hindi ko alam kung anong kwentong pwede nilang pihit-pihitin. So, yung magiging reply kasi nung dalawa, nakadepende lahat kay Grace po. Kasi once si Grace po ay nagsabi ng dahilan niya kung bakit di siya umaattend, magbibigay linaw na to siguro Tsaka kung paano tumatakbo yung small committee. tsaka the way na sinabi ni Puno yung distinction na si Romualdez hindi umaattend, si Grace po hindi pinapa-attend. Kaya nga ibig No? sabihin, Parang, tsaka mga ka-expert, panoorin nyo panoorin nyo. panoorin niyo yung interview. Talagang walang kahit pag-aatubili itong The Magician, strategies, political strategies, nung sinabi niya yun. Na, So, alam mo, nakailang ulitin mo nga yung sinabi niya. so Nakailang rewind kami. talagang hindi ko alam kung handa ng, alam mo yun, parang kung may nakaplano na sila. Kasi hindi ka magsasalita ng ganito Either sobrang galing ni Karen Davila para madulas si Puno ng gano'n. I don't think na ganun-ganun wala. dekada ng Ano to experience niya. Veterano to. Hindi naman to tatawagin ng mga Tao na the magician. Kasi pasensya na yun kung pilit, kumbaga idinidiin namin yung mga na yun, yung mga terms na yun, yung political parang strategies, advisor, the magician. Kasi gusto ko dun yung doon natin bigyan ng bigat yung sinabi niya Hindi to taong basta magsasalita lang ng walang no? Well, hindi ko alam kung as it is lang yun. Pwede. Kasi nga, sabi ko nga, opinion lang to. Kung as it is lang yun, parang, ewan ko lang, ang hirap talaga paniwalaan na ibinigay mo lang yun ng ganun. I think, ito nga yung whole point ng paggaganto natin na sana may sumali sa atin, comment naman kayo. Kasi, ang minsan, di ba pinag-usapan natin, minsan napapansin natin na kulang na yung critical thinking. Ano yung term mo na parang nasanay na kasi tayo na nag-scroll, isinusubo na lang sa'yo yung mga information. Pati yung yung analysis na isusubo na rin sa'yo na akala mo, ikaw talaga yung nag-iisip. Tapos, kasi, hindi, na yan yan ang nagiging problema ngayon na ang tao nagiging very reliant na. Aminin nyo sa hindi, lahat ngayon ng tao, pag gising sa umaga, yan na yung parang dyaryo nyo Diba? I think anything, nagre-rely ka sa pero I think itong podcast na to is parang way natin na pag-read between the lines dun sa mga nakikita natin na obvious na sinasabi na information, pero ano yung information in between those lines, kasi behind the scenes? Yun nga, baga, ako, mga ka-expert, kaya nga china-challenge ko kayo alam niyo yun. Ka-expert tayo Na, alam niyo yun, kaya ako kaya ako binibigay itong huling na to yung mga para pag-isipan nyo. Alam niyo yun, wag lang tayo basta kung ano na lang yung sinabi. Kasi para sa ibang listener, yun na yun. Sinabi na ni Puno ayos na. No. Ako, ang binibigay, kumbaga para laging may ulterior motive. Kumbaga, suriin natin ng konti. Kaya ako nga, pinagdidikdigan ko yun. So, ito yung dapat natin ngayong pag-isipan, abangan, maging mapanuri tayo, para mas ka-enjoy din sa atin yan. Teleserye. Oo, yung bagay panonood nyo, yung pagbabasa nyo sa Facebook o sa cellphone, mas ma-enjoy nyo. Kasi ako sa akin, nag-enjoy ako ng ganito Pag ayoko sabihin ginagawan ko na. Hindi to paggawa ng issue. Nilalagyan mo lang ng magandang kulay sa yung may yun.
Kasi at least Habang mental exercise din yan, mga ka-expert. Yes. Maganda yan. Ginagamit natin yan. Mamisa-misa gamitin natin kasi lahat na ngayon, nakaasa na lang tayo sa, ayan nga, sa cellphone, kay Kay TikTok. ChatGPT, kay Instagram, kay lahat ng mga ano sa SOCMED, no? Anyway, ika nga sabi nga ni wise words ni Mayor Vico Soto. Ano yun yung sinabi niya na mag-iiba-iba ng istorya yan. We need to yung parang, hindi to per verbatim, yung be vigilant kasi mag-iiba-iba ng storya yan, iiba-ibahin nila, malilito tayo kung saan tayo pupunta, pero we have to be vigilant na wag lang basta-basta kunin yung sinasabi sa'yo in that form. Analyze. Basta, yun nga, ito. Siguro doon na lang natin anuhin, no, mga ka-expert. Sa puno na ng galing. Anuhin na lang natin. Antayin natin yung susunod na magiging I'm sure meron storya, kabanata nitong ano. I'm sure meron ng bagong interview nilabas yung mga nabanggit niyang pangalan. Jesus Codero. I don't think so. Yung mga naka-bunker mode dyan eh. They will address this in a proper forum. Yan lang ang ano niyan. Kasi masyadong ano yan. Masyadong komplikado yan para igisa mo yung sarili mo sa harap ng sa buong Public Pilipinas. scrutiny. Hindi mo gagawin yan. I'm sure. Pero inaantay ko yung time na yon. Dadating yon. Pero tingnan natin. Yun ang titingnan natin. Masyado natin tayong mahaba, no? Basta susunod natin, mga ka-expert, abangan natin, ano? Kasi itong binanggit namin na to, yun ang aabangan ko kung anong mangyayari sa susunod na Blue Ribbon. Kasi kung ito, nabanggit na to, dapat naman merong mag-address sa meron man lang sa inyo mag-invite bukas dito. na yun. Although hindi nga naman pwede palang imbitahin, si Jesus Codero, hindi pwede dahil Nandun siya nasa kanya kung papayag siya. Pero it would be, may nagsalita nagsalita si Puno, tapos i-ignore lang ng Senate. Tandaan natin. Wala pa na-establish na accusation. Ang nakasabi lang, sila ang member ng small committee na nagde-decide. Silang dalawa daw ni Saldico at ni Jesus Codero. Wala naman binanggit si Puno na, pero if you read between the lines, ibig sabihin, alam ni Cheese alam nilang dalawa kung anong yung mga nagkaroon ng na-insert doon. So, yun ang abangan natin, mga ka-expert. Alright, we shall see. Thank you for listening. If you enjoyed this, please comment, please subscribe. Okay, maganda. Salamat po. Let's go! Back